Hello guys, good afternoon. Time is 5 the afternoon. So, magtatanong tayo kay ma'am. Interview natin siya ukol sa pagtiteach niya dito sa US, Florida. So, unang tanong ko guys, ito. So, ma'am, ilang minuto yung biyahe mo? Over mo yan or own car mo papunta sa school mo galing ng bahay? Malapit lang to, mga 4 to 5 minutes lang, ganun. Mga 5 miles. Yes, 5 miles. So, what grade you teach and how many your student? First, ang tinuturuan ko ay grade 1. Tapos meron ako ngayong 15 na lang sila kasi 18 sila dati. Tapos 3 yung nag-transfer out. So 15 na lang sila ngayon. So, ayan ba sa mga student mo ba mga lahat sila normal or mayroong mga HD, ADHD. ADHD? Nasa regular class naman ako. So mga normal kids ang tinuturuan. Pero dito kasi sa US, halimbawa may mga ADHD, sinasali yan sila sa regular classroom. Kaya meron akong 5 may diagnose na ADHD. So hyper talaga sila. So, paano mo minamanage ang mga estudyante mo na maging okay sila or maging tahimik sila sa school mo? Anong diskarte? Hindi talaga sila yan matahimik kasi hindi nila makontrol yung sarili nila kasi nga hyper sila. Tsaka hindi nila maintindihan yung mga naramdaman nila. Kaya kailangan intindihin mo sila. Kausapin mo ng mahinahon. Yun talaga yung nag-work sa lahat ng mga strategy. Dapat mahinahon ka, hindi ka nagagalit. Kasi pag sinusumpong sila tapos nagagalit ka, lalo silang natitrigger yung sisigaw sila, mag-aaway, magto-talk back, yan, sasagot-sagot, ganun, magmumura. Kaya dapat chill ka lang. So, stress ba magturo? Hindi. Very Sobrang stress. So, nung una. Paano mo, ginagawa mo para matanggal yung stress mo? Ano mga ginagawa nyo? Kung saan ba pupunta ba kayo? Kung saan? Para stress reliever, gano'n? Oo, kailangan kasi yun, lalo dito sa US. Sobrang nakakapagod magturo kasi nga yung mga ugali ng mga bata. So, kailangan mag-aliw-aliw ka, punta ka sa mga park. Tayo, ilang park na yung napuntahan natin, di ba? Tapos, punta ka sa mga... Nung una, hindi pa namin alam yung thrift store. Pumupunta kami sa mga mall, gano'n, mga bilihan. Tapos, nung ito na discover namin yung mga thrift store. So, marami kang makita doon. Kahit mag-sightseeing ka lang yung mga antique-antique, mga vintage, gano'n. Para matanggal lang ang stress. Oo, yung iba lang yung iniisip mo. Kamusta naman yung mga co-teacher mo, mga principal mo, paano kanila ina-approach nga bilang isang Filipino kang teacher? Okay ba sila sa iyo or suplada sila sa Walang suplada dito. Tsaka hindi sila madamot sa mga information, matulungin sila, willing silang mag-guide sa'yo, mag-support. So, never pa naman akong naka-experience na nagsuplada or alam mo yung nagsungit, ganun. Lahat sila sa school ko approachable. Tsaka feel mo talaga na alam mo yung love ka nila, welcome ka, tsaka supportive sila sa'yo. Kahit yung mga may mali ka, ganun, hindi ka nila i-judge. Tuturuan ka nila. Tapos tutulungan ka nila. Gaya ng mga kasama ko sa first grade, talagang ginaguide nila ako kasi nga bago ka. So, wala nagmamagaling dito, lahat pantay-pantay. Oh, good. So, guys, hanggang dito lang muna yung pag-interview natin kay ma'am bilang isang teacher dito sa US. So, part 1 pa lang to guys. So, marami pang dugtong. So, sundan nyo na lang. Ilagay ko naman dyan sa aking wall, sa title niya na part 1. Ito yung pinag-usapan natin. Susunod, iba naman. Abangan nyo na lang guys. Thank you for watching.